Mukhang panic mode na po ang Navy administration dito sa nangyari kay Undersecretary Cabral. Bakit sila magpapanik? Kung ang reputasyon naman ng kanilang mga angkan ay nagpapaligpit naman talaga ng mga kalaban. So, nakagawian na. Panahon pa lang nung mga magulang nila. 'Di ba? Dekada 70, dekada 80. Sanay na silang lumigpit ng kalaban. Okay? So, bakit sila magpapanik? Eh, kung tutuusin, dapat silang makampante. Kung maraming mabubulgar, 'di ba? Kapag buhay at humihinga pa si Jose Cabral, tigok na eh. Wala na siyang pwedeng sabihin pa. Napatahimik na eh. So yung mga kongresista na involved sa flood control project scandal, yung mga nanakaw na pera, yung mga senador din na involved, kung sino man ang mastermind sa korupsyon na ito, kung tutuusin, dapat hayahay na sila, di ba? Pero bakit in panic mode, mga kababayan? Well, maybe because hindi madaling lokohin ang mga Pilipino ngayon sa kanilang mga narrative na, 'di ba, aksidente yung nangyari. Pero bakit sila yung ba't meron agad silang final judgment na wala pang ang investigasyon na natatapos? Aksidente lang daw. Yung mga hindi dapat magsalita, nagsisipagsalita. Bakit? Take for instance itong video na to, mga kababayan, ni Remulla. Pakinggan natin ha. Wala pang ang forensic, wala pang ang autopsy. Sabi, aksidente na Bakit? Nasa crime scene ba sila, mga ate at kuya? Nasa lugar ba sila ng pinangyarihan? Saksi ba sila? Bakit ganun agad ang hanash? Let's listen. Ang manner of death, kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. Does this look like it was foul play or wala pang indicators? Wala. I just got the first batch of yung postmortem na ginawa sa kanya. Mhm. Ang lahat ng injuries niya ay consistent with blunt force trauma. Ang manner of death, kung may foul play o wala. But What? Ano raw? sa kanya, Mhm. ang lahat ng injuries niya ay consistent with blunt force trauma. Blunt force trauma. So, pwede nilang sabihin na yung mga injury na baling binti, ganyan, ay dahil daw sa blunt force. So, pwedeng sa pagkahulog dahil nga mabato yung ibaba nung cliff, no, doon sa Buwed River sa may Cannon Road. Ngayon, mga kababayan, kung hinampas sa ulo yan, kung hinampas yan ng batuta ng 2x2, blunt force trauma pa rin yun. Pwedeng palabasing tumama lang ang ulo niya sa bato. Pero pwede ring pinukpok, hinampas, inuntog. Right? So, parang kung nagbibigay agad sila ng conclusion na ano yun, walang foul play. Ating kung itinulak sa bangin, ganun pa rin. Pagbagsak niya, blunt force trauma pa rin. Porket nagkalasog-lasog ang katawan, may mga pasa, hindi na itinulak, What the heck? The math ain't mathin', mga kababayan. Ito nga pala yung statement ng bago yan. Where is it? Ito. Nakita namin si Catalina Cabral, sabi ng pulis, sa baba, naka-fetal position. Parang yung nakayup-yup na parang yung sanggol sa sinapupunan baga. Nakaganon. I mean, kung nalaglag ka, mga kababayan, siguro nakataob ka, nakatihaya ka, right? Hindi yung para kang nakayapos sa binti mo, na para kang nasa loob ng womb ng nanay mo. Naka-fetal position daw eh. Tapos yung katawan niya, yung buto niya sa paa, durog na. Nalaglag ka, for sure, nagkaway-kaway yung kamay mo na ganun ka. Alam nga namang tumalon ka at, what the heck? Hindi na bago yung pagkakaporma. Kung tumalon, tatalon sa tubig na nakayup-yup ng ganun. Nung nagpagulong-gulong ka, anong bumagsak ka, hindi ka nakabitiw.
What the heck? Sabi daw ng fire inspector na si Keith Wilmer Bolinget. Oh, if this is true, then hindi ba mas dapat na ituloy ang autopsy? Sabi ng mahal na Reyna, dapat automatic ito sa mga investigators. So kaduda-duda kahit yung posisyon, kung ganun man ang posisyon nung nakita doon, di ba? Sa kanyang pinagbagsakan sa bangin. Oh, bakit may conclusion ka agad? Para ba hindi investigahan? Or parang huwag nang mag-isip yung publiko? Hindi, kasi ganun yun eh. Kapag may authority yung nagsasabi, wala, aksidente talaga. Wala namang tama ng baril, wala namang sinaksak. Parang nagkanda, lasog-lasog, nagkanda, untog-untog, or nabarog, or what. Ganun lang yung nangyari. Walang saksak, walang sakal sa leeg. Ba't may autopsy na? Wala pa ah! Alam niyo mga kababayan, di ba ang mga kriminal mostly sinungaling naman. Kapag ganun yung sinabi, baliktarin mo. Kapag yun yung opinion, maybe hindi yun yung totoong nangyari. Kapag ganun ang sinabi, posibleng hindi yun ang nangyari. Kung sinabing aksidente lang, malamang ang katotohanan ay hindi aksidente. Nadulas? O tinulak? Or maybe talagang nagpakamatay? Ba't sinasabi nilang aksidente lang? Ayaw ba nila magkaroon ng further investigation? Akala ko ba gustong ipa-autopsy? Dapat immediate yun mga kababayan, di ba? Maybe it's much easier to check the cadaver habang sariwa pa kesa yung, di ba, may chemical reaction na yung katawan na tipong nagba-violet na, pasintabi, nangangamoy na, or nagdi-decompose na mga kababayan. Mas maganda siguro no, mas madali. Kung tipo nakita mo agad ang itsura kesa yung na-freeze na or what. Nagagamit ka pa ng mga pang-test. Eh kasi yung first test mo nun yung titingnan mo eh. Right? Kesa gumamit ka pa ng iba't ibang chemicals to test it kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit gusto yata nila na meron ng conclusion para huwag nang mapag-usapan? Patay na, tapos na, aksidente, that's it. The heck? Pero medyo hindi po talaga nagtutugma mga kababayan. Oh. Bakit yung mga pulis, Remulla, John Vic, ikaw ay pinaghihinalaan na ikaw yung nag-supersede doon sa namatay, di ba? Ano sabi ni Dean Chase? Merong mukhang Pilipino na kumausap doon sa mga nag-iimbestiga sa pagkamatay ng Paulo Tantoco sa Beverly Hills. May kumausap lang doon sa nag-iimbestiga ng mga Pinoy na ang puti ay salt and pepper or may mga puti na ang buhok. Parang may kilala tayo na parang may mga puti na ang buhok mga ate at kuya. No? Parang meron, no? Tama ba? Salt and pepper, may mga uban na. Parang may kilala tayong ganun. May mga lolo't lola natin. Pero may kumausap daw na mukhang mga Asyano sa nag-iimbestiga doon sa pagkamatay ng Paulo Tantoco na sinama ni Ma'am Shi sa Beverly Hills, California, na ang buhok daw ay ganyan, puti at itim. And then after niya, natigil na yung investigasyon. Wala nang update, tapos na yata. Hindi na nalaman. Wala nang nakalkal ulit. Wala nang update. Mukhang nalusutan ni Ma'am Shi ang nangyari kay Paulo Tantoco sa US. And now there's someone who is, or some people who is seemingly superseding as well the investigation of Baguio Police or Benguet Police. Oh, Tuba and Benguet top cops relieved after mishandling Kathy Cabral death investigation. Tinanggal sa pwesto. Yan, balita ng Rappler, mga kababayan. Yan yung bangin. Oh, hindi raw maganda yung pag-iimbestiga, so tinanggal sa pwesto yung mga pulis. Parang warning yun ah. Pagka, right, warning yun. Sige, mag-imbestiga kayo, tanggal kayo sa pwesto. So, tigil na yung iba na taga roon sa Benguet. Lah, right?
Sa kaso ng pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral, ang weird lang, hindi pulis ang nangunguna sa paliwanag kundi mismong ombudsman. Pati si John Vic nga ng taga DILG nagsasalita eh. Si Boying din, di ba nagsalita si Boying? Pinsan ni John Vic. Parehong Rimulya. Inang ang reputasyon ng mga Rimulya, mga ating. Nagsalita si di ba, si Boying Rimulya na kailangan ang mga gadgets ni Cabral ay i-surrender or dapat ma-retrieve, dapat ibigay ng pamilya. Parang pinipressure, di ba? Dahil daw sa mishandling ng Tuba Police, walang sealed crime scene, sabog ang ebidensya at boom, may aksidente or suicide theory, ibahin ko na ang pronunciation, agad. Yun yung sinabi. Kahit wala pang solid na basehan at hindi man lang sinilip ang anggulong murder. Kaya tuloy ang tanong ng taong bayan, simpleng katangahan ba o sinadyang agawin, ayan ang termo, agawin ang investigasyon para kontrolado ang kwento. Sounds familiar? Mukhang inagaw rin yung investigasyon doon kay Paulo Tantocon. And tapos nating. May kumausap, tapos na. Ngayon naman, ganun din. Mukhang inaagaw ang investigasyon. At sinabi, wala aksidente talaga. Tahe. Kasi siguro kung yung mga taga-Benguet ang mag-handle, gusto nila may forensic. Right? Ngayon, ito pa mga kababayan. According to Leandro Leviste na may hawak ng mga files na galing din kay Yusek Cabral. Hawak din niya yung ilang mga evidence. Kung anong meron si Cabral na mga evidence laban sa mga kurakot na mga kongresista and maybe even senators at baka pati yung mastermind ng korupsyon. Meron din tong si Leandro Leviste, anak ni Loren. Basta stay ka lang ha, on track, Leandro Leviste, huwag kang gumayas ha. Saka na lang. So far, mukhang kakampi natin Sinabihan ang mga anak ni Yumaong Undersecretary Cabral na hindi ilalabas ang bangkay. Gustong-gusto pa naman ng asawa na at least, di ba, siguro maiburol nila, magkaroon ng wake, maiuwi yung bangkay from Benguet to maybe in Manila, and then ilibing bago magpasko. Kasi nga, 20 na ngayon sa Pilipinas, December 20th, 6 na araw, Pasko na. So siguro gusto pa nilang mag-mourn for like 3 days bago ilibing, ay ayaw rong ibigay ating, ayan, si Leandro, pwede itong kasuhan ng cyber libel ni Rimulya, parehong Rimulya, lalo na ni Boying, kung nagsisinungaling. Sinabihan ang mga anak ni Yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Bakit? Tanong ko sa'yo, bakit? Sabi ng Adriels. Nga naman. Ito ay kahit wala pang kasong isang palaban sa kanya sa alinmang hukuman. Bakit niya i-retrieve? Nasa devices niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertions. Nasa mga insertions na yan, ang anomalya. Bakit ka magsisingit? Si Sandro Marcos nandyan, di ba? Si Sisa Virus. May mga insertions at kung sino-sino pa na mga politiko. Nandyan ang kupit, nandyan ang kickback. From 25%, maybe 75% pa nga kung ghost project. Halimbawa, may papatay yung tulay, ang budget ay 1 billion. Magkano ang para sa politiko na nagpa-insert noon? 25% commission. So, biro mo yun, sa 1 billion, may 250 million agad ang isang politiko, let's say isang congressman. At sino pa ang merong insertions, mga kababayan? Baka binago na nila ang term. Ano ba yung allocables na yon? Inaalok ba yung allocables? Balls ba yon na nakakaloka? Allocables. Allocation? Allocated? Ina-allocate? At yun ba ay sa 2025 budget lang or ngayon na ginawa last year? O meron na namang insertions, mga kababayan, para sa next year's budget na ngayon ginagawa. Kung ngayon ginagawa, ay hawak ni Cabral ang evidence, ay dapat talaga siguro siyang iligpit.
Or kung aksidente man, okay, walang foul play, eh bakit gusto niyong kunin ang cellphone? Akala ko ba tatapusin ang investigasyon? Walang investigasyon, ano, nalaglag talaga, aksidente. Tapos may pressure na ganito, hindi namin ibibigay ang bangkay ng nanay niyo, kundi ibibigay ang cellphone. Bakit? They really are good at bending the law, mga kababayan. So, fair ba itong ginagawa sa namatayan? At bakit gusto nilang ma-retrieve ang cellphone kung wala naman palang investigasyon? Ano ang kanilang ikinapapanik? So, are they trying to save the king of corruption and even the queen, and even the cousin? And what about the prince of corruption? Sabi nga ni Rowena Guanzon, hindi prince of hindi pork barrel prince yung si Charis. Pork barrel king yan, mas malaki ang kanyang pork barrel o yung mga insertions or mga alokabos na yan kesa sa tambaluslos na yan. Are they trying to save the masterminds? Are they trying to destroy the phone of Jose Cabral? Or maybe plant some more evidence dyan. Baka mamaya sa cellphone, lagyan nila kunwari ng file na may conversation, or may death threat, or may text message, o tumahimik ka kung ayaw mong ipaligpit ka ni Kong Pulong. Malay nyo gamitin yung phone laban sa mga Duterte. Tama? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po.